Mga ka-Republic, babalik sa Araneta Coliseum bukas ang mainit na bakbakan ng Ginebra at SMB. Kung ang mga Ginebra fans ang tatanungin, gusto nilang idiin pa ng Gin Kings ang laro upang mabauna sa 1-3 ang Beermen. Asahan na muling gagamitin ng mga mag-aalak ang malagkit na depensa sa mga shooters ng SMB at muling pupusasan si Junmar Fajardo. Inaasahan din na muling makikipagpaligsahan kay Justin Brownlee ang SMB import. Tiyak na nakabawas sa tulog ni AJ Anosike ang kabit-kabit na supalpal sa kanya ni JB32. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi dapat magkampante ang Ginebra. Ngayon lamang sila sa best of 7 semifinal series kontra sa SMB. Kung may team sa PBA na capable of making a comeback, isa na rito ang magsiserbisa. Di dapat mawala sa isip ng mga Ginebra players ang SMB ang sumwip sa kanila sa semis ng Commissioner's Cup last season. Malinaw naman kung ano ang naging strategy ni Team Cone kung paano nakuha ng Ginebra ang panalo sa Game 3. Naitulak nila si Junmar Fajardo palabas sa comfort zone nito. Madalas nilang madinay ito sa mga entry pass at kung makatanggap man ng bola ay naroon agad ang help defense kaya napipilitan itong i-kick out palabas ang bola at maagap din sina Scottie Thompson o kaya'y si Maverick Ahanmisi upang i-cover ang outside shooters tulad ni Terence Romeo at Marcio Lassiter. Although paminsan-minsan ay nakakawala ang mga snipers gamit ang screen ng mga kakampi, hindi iyon madalas. Aminin natin, isang mahusay na koponan ng SMB na kayang gumawa ng play na lulusot sa depensa ng Barangay Ginebra. Sa Game 3, bukod sa 30 points, 9 boards at 5 assist, ay nagtala rin si Justin Brownlee ng 5 blocks. 3 o 4 yata dito ay kay AJ Anosike. Akala ng marami ay isa lang offensive player si JB at masyadong underrated ang kanyang depensa. Ngunit sa Game 3, natikman ng SMB import ang A1 defense ni Brownlee. Sa salita nga ni Team Cone, play of defense. Ibig sabihin mas mataas na kalidad ng depensa dahil semifinals na. Pero bigyan din natin ng credit ang tibay ng loob ni AJ Anosike. Kahit kabit-kabit na supalpal ang natikman niya mula kay JB ay hindi pa rin siya nasiraan ng loob. Nagpatuloy ang kanyang magandang laro, pilit na binabalikat ang kanyang team para labanan ang magandang depensa at opensa ng Barangay Ginebra. Sa kabila ng kabit-kabit na supalpal ni Brownlee kay Anosike, nakapagtala pa rin siya ng malaking 32 points. At dahil nga nangibabaw pa rin ang Ginebra sa Game 3, tiyak na nakabawas sa tulog ng SMB import ang mga supalpal sa kanya ni JB at malamang sa malamang may mga if sa isip ni Anosike. Kung hindi kaya siya nasupalpal ni JB ng ilang beses, magbabago kaya ang kompleksyon ng laban? Anyway, tapos na nga ang Game 3 na napagwagian ng Ginebra at 2-1 ang series pabor sa mga mag-aalak. Katulad ng pag-move on ng Ginebra sa pagkatalo sa Game 2, iyon din ang gagawin ng SMB at haharapin ang Game 4. Hahanap sila ng paraan upang muling makapanalasa sa ilalim si Junmar at sa labas naman sina Marcio Lassiter at Terence Romeo. Hindi rin masyadong nararamdaman sina Chris Ross at Don Trollano. Ngunit ang pinakamalaking problema ng SMB ay si Justin Brownlee. Napaka-versatile ng Ginebra import na kayang maglaro sa lahat ng posisyon 1, 2, 3 at kahit pa nga number 4 at number 5 kapag naglalaro ang Ginebra ng small ball. Kaya madalas, nakakahanap si JB ng mismatches. Aminin natin, di mapigil ng kahit sinong local guard si Brownlee kapag tumitira sa perimeter. Magiging crucial ulit para sa Gin Kings ang magiging performance ni Japet Aguilar dito sa Game 4. Naungsa ni Japet si Junmar Fajardo sa laro nila sa Cavite at kung mauulit ito ng Ginebra Bigman, malamang sa malamang mailulubog nila sa 1-3 ang SMB. Ngunit kung muling makakapaghalimaw sa ilalim ang 8-time MVP, baka magtabla ang series. Ngunit may isang factor na sisilip ang mga PBA observers. Tila nakikita na raw sa galawan ni Junmar Fajardo ang pagod dulot ng magkakasunod na laro na nagsimula nga sa quarterfinal series nila kontra sa Converge na umabot ng Game 5.
at yung isang laro nila sa East Asia Super League kung saan ay natalo rin sila. At ang semis na ito laban naman sa Ginebra. Pinagtatawanan ng mga SMB fans ang obserbasyong pagod na raw ang Cebuano bigman. 2-1 pa lang daw naman ang kartada sa series ay kung ano-anong pagod factor na ang pinagsasasabi ng marami. Makikita raw sa Game 4, babawi raw si Junmar big time. Kung ganito ang mangyayari, pabor naman ito sa mga basketball fans dahil hahaba ang series at madadagdagan ang mga quality games na mapapanood ng madlang people. Pasadahan din natin ng konti ang balita tungkol dito kay Troy Rosario. Sang-ayon po sa isang vlogger, nalalapit na po ang pagperma ni Troy Rosario sa Ginebra. Kasi po nakikipag-insayo na po si Troy sa Ginebra. Huwag po kayong maniwala sa vlog content na yan. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakakapagdesisyon si Troy Rosario tungkol kung saang team siya maglalaro next conference. Ang totoo po, nadagdagan pa ang mga kupunan na nagnanais makuha ang serbisyo ng 6'7" power forward. Nadagdag sa listahan ang kupunan ng Converge. Sa interview ng Spin.ph, sinabi ni FiberXers team manager Jacob Lau, interesado raw sila kay Troy Rosario at ipinarating na raw nila sa mga handler ng former TNT and Blackwater player na gusto nilang makuha ang serbisyo nito. Nauna nang nakipag-usap kay Rosario ang dati niyang team na Talk and Text. Naglatag na raw sila ng offer sa dati nilang player, sabi ni TNT team manager Jojo Lastimosa. Kasama pa mismo si Big Boss Manny Pangilinan nang kausapin nila ang free agent na naunang nagpaalam sa Blackwater bossing. Hindi pa nga nakapagdesisyon si Troy at sinabing pag-aaralan o titingnan pa nito ang ibang offer na darating. Wala pang malinaw na report pero noon pa napabalitang kakausapin din si Rosario ni Al Francis Chua para naman sa Barangay Ginebra. At ito ang latest. Ang Converge ay sumali na rin nga sa listahan ng mga team na gustong makuha ang serbisyo ng 6'7" power forward. Sa mga independent team sa PBA, isa ang Converge sa pwedeng makipagsabayan sa MVP at SMC groups sa pagbibigay ng malaking sahod sa mga players. Kung malaking salary ang hanap ni Troy, kaya iyong ibigay ng FiberXers. Sinabi rin ni Troy Rosario gusto niyang pumunta sa isang team na muli siyang magcha-champion. Sa conference na ito ay nakasampa nga sa playoffs ang Converge, natalo lang sila ng SMB sa playoffs. Ngunit malaki ang potensyal ng FiberXers sa susunod na mga conference, lalo na sa pagpasok ni Justin Baltasar. Si Balti ang first overall pick ng Converge sa nakaraang rookie draft. Tinatapos lang nito ang kontrata sa Pampanga Giant Lanterns at saka ito maglalaro sa PBA. Loaded sa mga young talents ang Converge tulad ni Justin Aranya, Jeyu Ambuhot at Kit Saldivar. At kung makukuha pa ng mga ito si Troy Rosario, tiyak na magiging malakas na team ito sa susunod na conference at hindi imposible ang another championship na pinapangarap ni Troy. Makumbisi kaya nila ito? Hanggang ngayon ay hindi pa gumagalaw ang Ginebra at kapag ganitong nananahimik si Al Francis Chua, tiyak na may darating na sorpresa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.